Ito yung tracing book na ginawa ko using AI. And ito po ay isang dinosaur-themed tracing workbook for kids. And alam nyo ba, learners, itong tracing book na ito ay pwede nating ibenta online. And to show you, here's a sample earnings ng isa sa mga nagawa ko na tracing workbooks for kids. And ang maganda dito, learners, pang beginner yan. And pwede mong magawa to using your mobile phones. And also, hindi kailangan dito na marunong kang mag-drawing. So, kahit hindi ka creative, okay lang. So, I'm sure excited na kayong malaman yung process ng paggawa niyan. So, tara, let's get started. Hi, learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And sa video nga na to, gagawa tayo ng Kids Dinosaur Tracing Workbook gamit ang AI na pwede nating maibenta sa mga selling platform like Etsy, Gumroad, and iba pang digital marketplaces. And now, I'm sure excited na kayong malaman yung process. So tara, simulan na natin yan. So, learners, ayan, before we start, pakita ko nga sa inyo yung ginawa nating final product, which is itong Kids Dinosaur Tracing Workbook na ginawa nga po natin using an AI tool. So now, ipapakita ko nga sa inyo step by step kung paano ko yan ginawa. And to start nga, gumamit ako dito ng isang AI tool, which is ito yung gumawa from planning to execution ng design ng tracing workbook na ginawa ko. So ang AI tool nga na ginamit ko is itong si YouMind AI. So Miss Rose, ano ba yan? And ano yung difference niyan with other AI platform? So si YouMind nga, learners, ay isang all-in-one AI creation workspace. Ibig sabihin, dito hindi ka lang basta nakikipag-chat sa AI, kundi pwede ka rin mag-research, gumawa ng documents, mag-generate ng images, at i-organize yung buong project mo sa iisang workspace. So ngayon naman, let's start the process. And to do that, punta nga lang po tayo dito sa kanilang official website, which is itong youmind.com. So here, learners, ang maganda, pwede tayong mag-start for free. So yes, wala tayong babayaran. So pwede nating subukan and explore yung platform nila 100% free. So now to begin, para nga po ma-save yung mga gagawin nating files dito, kailangan lang po nating mag-sign up. So here to do that, itap nga lang po natin itong sign in button na nandito sa may upper right. So select nga lang po natin yan. And now ito, to join YouMind, pwede nga po tayong mag-link dito ng ating Google, Apple, or yung ating personal email address. And then here, once na nakapag-login na tayo, mararoute na tayo dito sa kanilang official dashboard. And by the way pala dito, learners, take note lang na meron nga po ditong tinatawag na AI credits, which is ito nga po yung gagamitin natin para makagawa tayo ng product or task dito nga po kay YouMind. And again, dito naman, learners, upon sign up, meron tayong magagamit ng mga free credits para nga po masubukan natin yung platform. And if ever naman na gusto nyong ma-maximize yung features ni YouMind and kinulang kayo ng AI credits, pwede nga po tayong mag-upgrade anytime. And kung gusto nyo nga mag-upgrade dito, meron tayong special discount code. So, ilalagay ko yan dyan sa ating description box below. So, there, kapag ginamit nyo kasi yan, makakakuha kayo ng additional 20% discount on your first month. So, again, lahat ng details niyan, ilalagay ko na lang sa ating description and pin comment below. So, now, learners, going back nga dito sa kanilang platform, ang una ko nga pong ginawa dito para makapag-create ako ng kids workbook is by doing my own research. So, dito nga hindi ako agad gumawa ng workbook kasi gusto ko munang malaman kung ano nga bang klase ng activity books yung hinahanap ng market. So, ang una ko nga ginawa dito kay YouMind is that nag-search ako ng kids busy book ideas. So, kung makikita nyo dito sa dashboard, ayan, meron nga pong mga tab dito sa baba. So, merong learn, write, image, slides, video, and the web page. So, if you're doing a task dito, mas maganda na pipili nga po tayo dyan para mas ma-identify niya or magagawa niya kung ano yung hinahanap natin. So, ako nga dito, since research nga yung kailangan ko, ang pinili ko dito is itong learn tab. And then after that, nag-prompt ako ng ganito. So, ito namang prompt na yan, learners, if ever nagagawa din kayo ng isang kids busy book, pwede nyo nga rin po yung i-copy. And then after that, ayan, once na na-compose na nga po natin yung prompt na gagamitin natin, isa-select na natin yung enter button. So, dito, learners, ayan, working na itong si YouMind dun sa nirequest
request natin na prompt. And here, as you can see, hindi lang siya basta research, kundi inaayos at iniisa-isa niya rin talaga yung mga references na kailangan natin. And dito nga yan, as you can see, nag-run nga po yung research for 5 minutes and 1 second. And here, ito na nga yung result na binigay niya sa atin. So, ayan, detailed result yan. So, mas maganda basahin talaga natin yan, especially kung yung gagawin natin is ibebenta natin sa market. So, now nga, based sa research ni YouMind, isa sa mga themes na nakita ko na talagang maganda yung demand is yung mga related sa dinosaurs. So, of course, dito, since ayan din yung number 1, ayan na rin yung pipiliin natin. And by the way pala, meron din naman siyang binigay na other options, so pwede rin natin yung i-consider. So, again, magdedepende na lang din yan sa inyo. Now, after ko nga makakuha ng themes na gagamitin ko, ang next na ni-research ko naman is yung activity na pwede kong gawin. And here, ito nga yung prompt na ginamit ko. So, again, pwede nyo rin po yung kopyahin. So, i-post nyo na lang para makopya ninyo. Now, dito sa prompt na to, nagpa-research nga po ako ng popular preschool educational workbooks and yung current market demand. So, dito pinarank ko sa kanya yung mga preschool activities and from there, pipili nga ako ng recommended talaga and mataas yung demand. So, here, after 54 seconds, ito nga po yung na-research niya. And then, so here, merong color matching and color sorting, alphabet matching, number counting, and line tracing. So, dito ay marami pang option na binigay. So, pwede pa tayong mamili dito. So, ako dito, based sa mga recommendations niya, ang pinili ko is itong alphabet matching and yung line tracing. And also, learners, one of the reason kung bakit yan yung pinili ko na activity is that previously, meron na nga po akong nagawa ng mga tracing workbooks na nagkaroon na ng magandang sales. So now, since meron na nga tayong product idea or concept ng gagawin natin na workbook, let's now start creating our digital product. So now, balik nga lang tayo dito sa dashboard ni YouMind. And now, since ang gagawin natin is illustration na nung mismong product natin, ang pipiliin natin dito is itong image. And then after that, make sure na ma-select natin itong GPT Image 2. So ito kasi learners, mas maganda yung output na maibibigay niyan sa atin kapag yan yung ginamit natin. Now dito learners, pakita ko sa inyo yung mga prompt na ginamit ko. So dito, simple lang yung gagamitin natin. Like for this one, ito yung starting na prompt ko dun sa aking tracing workbook. So here, ito lang yung nilagay ko. Create a dinosaur tracing book for kids. Make it as colorful as possible. So ito learners, ganito lang kasimple yung umpisa ng prompt ko. And after that, sinelect ko na itong go button. And then dito learners, after 2 minutes and 2 seconds, ito nga po yung generate ni YouMind sa atin. So ito maganda na siya, diba? Kung makikita ninyo, pangbata na talaga siya, colorful siya, and dinosaur theme yan. Now after that, ang next na command ko naman is nagpagawa ko sa kanya ng A to Z na tracing letters, and ito nga yung pinrovide niya. So dito, ayan, as you can see, merong A to Z na dinosaur, ayan yung mga pangalan yan, and as well as yung tracing letters. So again, nag-base pa rin siya dun sa theme natin na dinosaurs. Now, ang next naman na ginawa ko is naghanap ako online ng pegs ko. Like for this one, naghanap ako ng tracing alphabet for letter A, and ayun yung ginawa ko na basis. And ang prompt na ginawa ko dito is to make something like this and start with letter A. So here, after 1 minute and 57 seconds, ito na nga po yung pinrovide niya. So this one learners, and happy na ako dito kasi number 1, colorful yan. So kasi pag pangbata yung gagawin natin, make sure talaga na colorful yan and vibrant as possible. And here, ayan, okay na nga sa akin yan. So, diba, first try pa lang, okay na sa akin yung design. Ibig sabihin, maganda talaga yung AI tool na ginagamit natin dito. So, after that, ang ginawa ko, ang next na prompt ko is itong create letter B. So, now naman, nag-based lang ako sa previous work, which is ito nga. So, here, ayan, gumawa nga siya dito ng letter B. So, ito nga yung naging result. So, again, parehas siya dun sa output ng letter A. So, moving forward, ito nga yung next na prompt ko. So, again, kung napapansin ninyo, napakasimple lang ng prompt na ginawa ko. Hindi mahaba, pero direct to the point. So, here, learners, ayan, ito yung next prompt ko, which is keep going through the whole alphabet. So, para hindi ako pa isa-isa. So, dito, learners, sa maganda, ginawa na nga po niya yan lahat.
So, from C to letter Z, ayan, natapos na nga po yan. So, meron na nga tayong whole alphabet. So, di ba dito, ganun lang kasimple yung ginawa natin. Simple prompt, pero maganda yung design na na-render niya. So, after that, learners, ayan, finalize ko na nga lahat. So, dito nga yung una niyang ginawa na cover page, pinabago ko yan. So, medyo hindi ako satisfied dyan. So, ang ginawa ko, ayan, ito yung prompt na ginamit ko to highlight and put the dinosaur tracing book in the middle. So, gusto ko kasi nasa gitna yung dinosaur tracing book para makita siya agad. So, dito, ito nga yung una niyang ginawa. So, kung napapansin niyo, ayan, over-design na siya. So, dito, ayan, sobrang dami na ng colors and hindi na siya masyadong maganda sa mata for me, ha. And ang ginawa ko, ayan, so, nilagay ko dyan, this is too much. Remove the gradient color in the back. So, dito, ito na yung ginawa niya. So, ito, for me, perfect na talaga siya. So, mas simple, mas maganda. And kung mapapansin ninyo, ang ganda ng color niya, vibrant siya, pero hindi over-design. So, now, ayan, meron na nga tayong cover photo. And now nga, kapag okay na kayo sa output na nabigay ni YouMind, pwede na natin yang i-download. So, here naman, para ma-download natin yan, pupunta nga lang tayo dito sa file na gusto nating i-download. And kung makikita nyo dito sa may upper right niyan, meron nga po dyang download button. So, ito nga po yan. Ayan. So, itatap nga lang po natin yan. And then, after that, directly na yung mapupunta sa files natin. And by the way pala, learners, ito good news din. Kasi isa sa mga nagustuhan kong features ni YouMind is yung tinatawag nila na skill marketplace. So, dito kasi instead na ulit-ulitin pa natin yung buong process, yung lahat ng prompts na ginamit ko, pwede ko na yung i-package bilang isang skill. So, ibig sabihin, isang click na lang, pwede mo nang ulitin yung workflow na ginawa ko. So, of course, ginamit ko yung feature na yan and ginawa ko nga pong skill, lahat nga po ng tinuro ko sa inyo ngayon. So, hindi na kayo mahihirapan dun sa mga prompt na gagamitin ninyo, sa process na gagawin, kasi pinagsama-sama ko na nga po yan sa isang skill. And ibibigay ko nga po sa inyo yan ng free, wala kayong kailangang bayaran. So, ilalagay ko na nga lang din po yan dyan sa ating description below. And kayo rin, kung gusto nyo rin gumawa ng sarili nyong AI workflow, pwede rin kayong gumawa at mag-publish ng sarili nyong skills dito nga po sa Skills Marketplace ni YouMind. So, yan kasi, learners, another opportunity nyo yan dito kay YouMind. Kasi kapag maraming gumagamit ng skills ninyo, mas madadagdagan yung AI credits ninyo. So, kaya bukod sa paggawa ng digital products, isa rin talaga to sa mga interesting features na gusto kong itry ninyo dito nga po sa platform na ito. So, now going back, ayan, ito nga, learners, kapag kakumpleto na yung workbook natin, ang ginagawa ko is that kino-convert ko yan into PDF para makikita na natin dyan itong cover photo as well as yung mga tracing pages. So, actually, ito, learners, mas maganda sana kung meron ding mga activity pages. Pwede nyo yung dagdagan. So, hindi ko na siya nasama dito kasi hahaba lalo yung video natin. Pero same concept pa rin naman siya. So, kung gusto nyo siyang gawin, ganun pa rin yung process na gagawin natin. So, now, pakita ko naman sa inyo yung preparation yan kapag ibebenta na natin. So, learners, the first step para mabenta natin yung tracing workbook natin is to find a platform kung saan natin yan ibebenta. So, personally, yung ganitong klase ng digital products, pwede natin yung i-list or ibenta sa iba't ibang digital selling platform like Etsy, Gumroad, or Rocket.ph. Ang importante lang talaga dito is gumawa ka ng magandang product listing as well as yung mga mock-ups na gagamitin natin. So, again, dito, learners, ang maganda naman for mock-ups, description, and yung mga listing details ng product natin, pwede rin natin gawin yan dito kay YouMind. Pero, learners, to set your expectation din naman, hindi porket na nakagawa tayo ng isang tracing workbook, meron na agad bibili niyan. Kasi nga, in selling digital products, importante na alam mo muna yung target niche mo, yung tamang paglilist ng product, and consistency ng marketing strategy mo. So, once na na-identify mo na yan, doon na papasok yung sales natin. And ayun nga, learners, so I think that's it for our video today. And if you want to try nga itong YouMind AI, ilalagay ko na nga lang din po yung details niyan dyan sa ating description below. And ayun nga, so I hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.